Sa katatapos na eleksyon, pambarangay sa Pilipinas sa taong ito ay ating alamin kung paano nagkaroon ng tinatawag na barangay sa bawat nasasakupan ng ating kapuluan o lupain ng bansang Pilipinas. At ilang barangay nga ba na mayroon ang buong kalupaan ng Pilipinas? Ayon sa kasaysayan, nang dumating ang mga unang Kastila sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, nakatagpo sila ng maayos at malayang mga nayon na tinatawag na barangay. Nagmula ang pangalang barangay sa balangay, isang uri ng tradisyonal na bangka sa maraming wika sa Pilipinas. Nilinaw ng mga sinaunang diksyonaryo ng Espanyol ng mga wika ng Pilipinas na ang balangay ay binibigkas na balangay. Habang ngayon ang modernong barangay ay binibigkas na barangay. Ang termino ay tumutukoy sa mga taong naglilingkod sa ilalim ng isang partikular na pinuno sa halip na sa modernong kahulugan ng isang lugar ng lupain, kung saan ginagamit ang ibang mga salita habang ang mga barangay ay isang salitang Tagalog. Lumaganap ito sa buong Pilipinas habang ang kapangyarihan ng mga Espanyol ay nakakonsentra sa Maynila. Ang lahat ng mga pagsisipi tungkol sa mga pre-kolonyal na barangay ay humahantong sa nag-iisang pinagmulan, ang ulat ni Juan de Plasencia noong 1589 na Las Costumbres de los Indios Tagalos de Pilipinas. Gayunpaman, hinahamon ng mananalaysay na si Damon Woods ang konsepto ng barangay bilang isang katutubong organisasyong pampolitika dahil sa kakulangan ng ebidensya sa wika. Batay sa mga dokumento ng katutubong wika, hindi ginamit ng mga Tagalog ang salitang barangay para ilarawan ang kanilang sarili o kanilang mga komunidad. Sa halip, ang barangay ay pinagtatalunan bilang isang imbensyon ng Kastila na bunga ng pagtatangka ng mga Kastila na muling buuin ang lipunang Tagalog bago ang pananakop. Nagsimula ang mga unang barangay bilang maliliit na komunidad na may humigit kumulang 50 hanggang 100 pamilya. Sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa mga Kastila, maraming barangay ang naging malalaking pamayanan. Ang inkomenda ng 1604 ay nagpapakita ng maraming mayayaman at makapangyarihang mga baybaying barangay sa Sulu, Butuan, Panay, Leyte, Cebu, Pampanga, Pangasinan, Pasig, Laguna at Ilog, Cagayan ang umuunlad na mga sentro ng kalakalan. Ang ilan sa mga barangay na ito ay may malalaking populasyon. Sa Panay, may mga barangay na mayroong 20,000 na naninirahan sa Leyte at 15,000 naninirahan sa Cebu at 3,500 residente sa Bitis, Pampanga at 7,000 naninirahan at sa Pangasinan 4,000 residente. Mayroong mas maliliit na barangay na mas may kaunting mga tao, ngunit ang mga ito ay karaniwang mga pamayanan sa loob ng bansa o kung sila ay baybayin, hindi sila matatagpuan sa mga lugar na mainam para sa mga gawaing negosyo. Ang maliit na barangay na ito ay may humigit kumulang 30 hanggang 100 bahay lamang at ang populasyon ay nag-iiba mula 100 hanggang 500 katao ayon kay Miguel Lopez de Legazpi. Itinatag niya ang mga komunidad na may 20 hanggang 30 katao lamang. Ayon sa kaugalian, ang orihinal na mga barangay ay may mga pamayanan sa baybayin na nabuo sa pamamagitan ng paglipat ng mga Malayo Polynesian na mga taong ito na dumating sa kapuluan mula sa ibang mga lugar sa Timog Silangang Asya. Karamihan sa mga sinaunang barangay ay tabing dagat o tabing ilog. Ito ay dahil ang karamihan sa mga tao ay umaasa sa pangingisda para sa kanilang supply na protina at kanilang kabuhayan. Sila rin ang naglakbay karamihan sa pamamagitan ng tubig pataas at pababa ng mga ilog at sa mga baybayin. Palaging sinusundan ng mga dadaanan ang mga sistema ng ilog. Ang mga baybaying barangay ay mas madaling makipagkalakalan sa mga dayuhan. Ang mga ito ay mainam na lugar para umunlad ang aktibidad ng ekonomiya. Ang pakikipagnegosyo sa mga mangangalakal mula sa ibang bansa ay nangangahulugan din ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga kultura at sibilisasyon tulad ng sa Japan, China, India at ang bansang Arabo.
Ang mga pamayanang ito sa baybayin ay nakakakuha ng mas maraming kulturang kosmopolitan na may binuo na mga strukturang panlipunan, pinamumunuhan ng mga itinatag na loyalty at mga maharlika. Sa panahon ng pamamahala ng mga Espanyol, sa pamamagitan ng isang patakaran sa resettlement na tinatawag na reductions, ang mas maliit na nakakalat na barangay ay pinagsama-sama at sa gayon upang bumuo ng mga compact town. Ang bawat barangay ay pinamumunuan ng kabisa di barangay o kaya ang tawag dito ay punong barangay na naging bahagi ng prinsipalya, ang elite na nanggaharing uri ng mga munisipalidad ng Espanyol na Pilipinas. Ang posisyon ito ay minana mula sa mga unang dato at nakilala ito noong panahon ng rehimeng Espanyol. Ang monarko ng Espanya na mangulikta din ng buwis mula sa mga residente para sa koronang Espanyol ay namuno sa bawat barangay sa pamamagitan ng kabesa. Nang dumating ang mga Amerikano, naisagawa ang bahagyang pagbabago sa istruktura ng lokal na pamahalaan. Nang maglaon ang mga rural council na may 4 na konsyal ay nilikha upang tumulong na ngayon ay pinangalanang Barrio Teniente. Kalaunay ay pinalitan sila ng Barrio Council o Sangguniang Barangay. Ang salitang Espanyol na baryo ay ginamit sa halos ika-20 siglo. Ang mayor ng Maynila na si Ramon Bagatsing nang nagtatag ng unang kawanihan ng barangay sa Pilipinas na lumikha ng blueprint para sa sistema ng barangay bilang pangunahing socio-political unit para sa lungsod noong unang bahagi ng 1970s. Mabilis itong ginaya ng pambansang pamahalaan at noong 1974 inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos na palitan ang pangalan ng mga baryo sa mga barangay. Ang Sangguniang Bayan ay inalis sa paglipat ng kapangyarihan sa sistema ng barangay. Tinawag noon ni Marcos ang barangay na bahagi ng partisipatoryong demokrasya ng Pilipinas. Karamihan sa kanyang mga isinulat na kinasangkutan ng bagong lipunan ay pinuri ang papel ng barangay demokrasya sa pagbuo ng bansa. Matapos ang People Power Revolution at ang pagbalangkas ng 1987 Constitution, ibinalik ang Municipal Council na ginawa ang barangay ang pinakamaliit na unit ng gobyerno ng Pilipinas. Ang unang barangay eleksyon na ginanap sa ilalim ng bagong konstitusyon ay ginanap noong Marso 28, 1989 sa ilalim ng Republic Act No. 6679. Ang huling ginanap na barangay eleksyon nitong Oktubre 30, 2023 ay meron tayong mga 42,001 na barangay chief executive or barangay captain kung tawagin sa ngayon. Katuwang nila ang may bilang na 274 at 7,000 na sangguniang barangay or barangay kagawad. Ang posisyon na ito ay malimit na umaabot sakitan or pagkitil ng buhay ng katunggali. Lahat naman ng bawat lumalaban sa halalan ay nais maglingkod sa bayan sa bawat nasakupan, pero paghariin nawa sa puso't diwa ang pagmamahal na laging bukang bibig ng politiko kapag siya ay nagtatalumpati sa entablado. Dapat bago ang bayan or ang iyong komunidad, sana makita na magawa ito sa bawat inyong katunggali para ang mamamayan, yun ang kanilang sandigan ng katotohanan. Dahil bawat mamamayan ay mayroong sariling pangunawa at may sariling paghatol. Sana huwag daanin sa dami ng salapi at madugong karahasan alang-ala sa mapayapang pamayanan. Laging tandaan ang bawat barangay, malaki man o maliit, yan ang nagsisilbing paa ng ating bansa. Kaya dapat lang sa mga pinagbigyan ng pagkakataon na makapagsilbi sa barangay ay dapat gampanin ng buong puso at buong kahusayan at may pagtitiwala na mula sa Diyos para sa ikaunlad ng inyong nasasakupan bilang ama ng pamayanan. Maraming salamat. Sana nakatulong ang content kong ito para sa di pa nakakaalam ng kasaysayan ng pambarangay na politika. Mahal na mahal ko kayo. Paalam!